Hindi, hindi pa man din tuluyang namamatay ang makina ng lumang pick-up, alam na ni Leo na may mali sa lugar na ito. Hindi dahil sa nakakabinging katahimikan na tila lumalamon sa bawat tunog. Hindi rin dahil sa mga puno ng balete na naglalakihan sa magkabilang kilid ng gililidin ng baku-bakong daan. Ang mga ugat nitong tila mga butuhang daliri na nakaabang kumapit sa kung sino mang mapapalapit. May mali dahil sa amoy. Amoy ng lansa. Amoy ng sariwang dugo na humahalo sa halimuyak ng nabubulok na mga dahon at basang lupa. Isang amoy na hindi nababagay sa payapang tanawin ng kabukiran. "Tiyo, ano yon?" tanong ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa unahan. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang batok. Ibinaba ni Tio Elias ang bintana. Ang masayahin nitong mukha ay bahagyang kumunot. Ang alin, "Insan, ang pera na naghihintay sa atin." Biro nito, ngunit mabilis ding napalitan ng pagtataka ang kanyang ekspresyon. "Teka, ano yang nasa tabi ng ilog?" Doon, sa pampang ng isang ilog na ang kulay ng tubig ay tila kalawang. Nakahandusay ang isang kalabaw o kung anuman ang natira rito. Napakalunok si Leo. Bilang isang documentary photographer, sanay siyang makakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, mga imahe ng kahirapan at trahedya. Ngunit iba ito. Nakaluhod ang hayop, ang ulo nito'y nakasuubsob sa putikan. Ang pinakakilabot sa lahat ay ang malaking hiwa sa tiyan nito. Malinis ang pagkakahiwa, tila ginamitan ng isang higanting patalim. Nakalabas ang mga laman loob nito, kumalat sa damuhan na tila isang madugong handog para sa kung sino mang Diyos ng kadiliman. Walang ibang bakas, walang palatandaan ng away. "Diyos ko po," bulong ni Tio Elias. Nawala ang lahat ng pagbibiro sa kanyang boses. Bumaba si Leo mula sa sasakyan. Dala ang kanyang kamera. Ito ang kanyang sandata. Ang kanyang panangga laban sa katotohanan. Kapag tinitingnan niya ang mundo sa likod ng lente, nagkakaroon ng distansya. Nagiging isang subject lang ang lahat. Isang komposisyon ng ilaw at anino. Pero habang kinukuhanan niya ng litrato ang karumaldumal na tanawin, hindi niya maiwasang maramdaman ang pangingilabot. Ang bawat pag-click ng shutter ay tila isang alingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng baryo Malasombra. Baka asong gubat lang, insan," sabi ni Tio Elias. Halatang pilit na pinapakalma ang sarili. Malalaki ang mga aso sa probinsya. "Walang asong gubat na ganito gumawa, Tio," sagot ni Leo. Hindi inaalis ang tingin sa viewfinder. "Tingnan nyo, walang bakas ng kagat. Parang binuksan lang siya." Ang ilog sa tabi nito ay nagdagdag pa sa misteryo. Ilog dugo, iyon ang tawag dito sa mapa. Ngayon, naiintindihan na ni Leo kung bakit. Ang tubig ay may kakaibang kulay pula na lalong pinatingkad ng papalubog na araw. Itinuon ni Leo ang kanyang lente sa kabilang pampang sa gubat na nagsisimula kung saan nagtatapos ang ilog. Madilim at siksik ang mga puno. Sa isang saglit, tila may nakita siyang gumalaw sa pagitan ng mga anino. Isang bagay na matangkad at payat. Ngunit nang kumurap siya, umamang na wala na ito. "Halika na, Leo. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon yan," yaya ng kanyang tiyuhin. "Kailangan nating makausap si Alcalde Genero bago tuluyang dumilim." Pumasok sila muli sa pick-up at nagpatuloy sa paglalakbay. Ang masiglang pag-asa na dala nila papasok ng baryo
ay napalitan na ng isang mabigat na pakiramdam ng pag-aalinlangan. Habang tinatahak nila ang makitid na daan patungo sa sentro ng Malasombra, napansin ni Leo ang mga residente. Kakaunti lang sila, nakatayo sa labas ng kanilang mga kubo na gawa sa kawayan at nipa. Ang mga mukha nila ay walang emosyon. Ang kanilang mga matay malalim at mapanuri. Sinusundan ang bawat galaw ng kanilang sasakyan. Sinubukan ni Tio Elas ng ngitian ang isang grupo ng mga lalaking nag-iinuman ng tuba sa isang sari-sari store. "Magandang hapon po," bati niya. Walang sumagot. Nagpatuloy lang sila sa pag-inom. Ang mga mata nila ay hindi bumibitaw sa dalawa. Naramdaman ni Leo na tila isa silang sakit na pumasok sa isang malusog na katawan. At ang mga mata ng mga tao rito ang mga antibodies na nagbabantay sa kanila. Mukhang hindi sila sanay sa mga bisita, komento ni Leo sa mahinang boses. "Hayaan mo na. Masasanay din yan pag nakita na nila ang dalang kaunlaran ng proyekto natin," sagot ni Tio Elias. Ngunit kahit ititiyak ko kad Tekahashi ay hindi na mukhang kumbinsido. Sa wakas, narating nila ang isang maliit na plaza kung saan nakatayo ang munisipyo at isang lumang simbahan. Dito sila tutuloy sa nag-iisang paupahang bahay sa baryo. Isang bahay na gawa sa kahoy na tila mas matanda pa sa simbahan. Habang ibinababa nila ang kanilang mga gamit, hindi maalis sa isip ni Leo ang nakita niya sa tabi ng ilog. Ang kalabaw. Ang ilog na kulay dugo. Ang anino sa gubat. Kinuha niya ang kanyang kamera at naglakad-lakad sa paligid. Bawat sulok ng Malasombra ay tila may itinatagong lihim. Ang mga bintana ng mga bahay ay tila mga matang nakamasid. Ang kaluskos ng mga dahon sa hangin ay tila mga bulong na hindi niya maintindihan. Huminto siya sa harap ng isang dambuhalang puno ng balete sa gilid ng plaza. Mas malaki pa ito sa mga nakita niya kanina. Ang mga baging nito ay nakalaylay na parang buhok ng isang matandang higante. May kung anong kapangyarihan ang humihila sa kanya palapit dito. Itinaas niya ang kanyang kamera, hinahanap ang perpektong anggulo. Sa pamamagitan ng lente, nakita niya ang laro ng liwanag at dilim sa magaspang na balat ng puno. May kung anong nakaukit dito, mga letrang hindi niya mabasa, mga simbolo na tila galing pa sa sinaunang panahon. Biglang may nagsalita sa kanyang likuran, isang boses na tuyo at garalgal. Tila pinagkiskisan ng mga tuyong dahon. "Huwag mong kunan ng litrato ang hindi mo naiintindihan, iho." Napatalon sa gulat si Leo at mabilis na humarap. Isang matandang lalaki ang nakatayo roon. Ang balat ay kulubot na tila pasas, at ang mga matay malalim na tila dalawang balon na walang hanggan. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Para itong isang kabute na bigla na lang sumulpot mula sa lupa. Nakasuot ito ng maruming kamisa de chino at may hawak na tungkod na gawa sa kakaibang kahoy na may mga ukit. "Papasensya na po, Lolo. Hindi ko po sinasadya," kabadong sabi ni Leo. Ibinababa ang kanyang kamera. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ang mga mata nito'y tila sinusuri, hindi lang ang kanyang panlabas na anyo, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. "Dayo ka," sabi nito. Hindi isang tanong, kundi isang paglalahad ng katotohanan. "Opo, dumating lang po kami ng tiyuhin ko," magalang na sagot ni Leo. Itinuro ng matanda ang puno ng balete gamit ang kanyang tungkod. Ang mga puno ay may alaala. Ang lupaing ito ay may mga mata. Hindi lahat ng nakikita ay dapat ilarawan. "Isa lang pong libangan, Lolo. Photographer po ako. Alam ko,
sabi ng matanda, at ang simpleng salitang iyon ay nagpadala ng panibagong kuryente ng kaba sa buong katawan ni Leo. Nakikita ko, naghahanap ka ng katotohanan sa likod ng iyong salamin. Pero may mga katotohanang hindi kayang ikulong sa isang litrato. Hindi alam ni Leo ang isasagot. Ang pag-uusap na ito ay mas kakaiba pa sa mga pangyayaring nasaksihan niya kanina. Ang matanda ay lumingon sa direksyon ng ilog kahit na hindi ito natatanaw mula sa kanilang kinatatayuan. Nakita niyo na ang babala, ang unang handog, ang kalabaw po ba ang tinutukoy niyo? Tumango ang matanda, ang mga mata nito'y lumalim pa lalo. Ang ilog ay nauuhaw, ang gubat ay nagugutom, at isang kasunduan ang malapit ng masira. Anong kasunduan po? Tanong ni Leo. Ang kanyang pagiging mausisa ay nanaig sa kanyang takot. Ngumiti ang matanda, ngunit isang ngiti na walang bakas ng saya. Isang ngiti na puno ng awa at pagod. Hindi para sa iyong mga tainga ang mga kwentong iyon, iho. Lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabagal at may bigat. Ang amoy nito ay pinaghalong lupa, tabako at kung ano pang halamang gamot. Hinawakan nito ang braso ni Leo gamit ang isang kamay na nakakagulat na malakas para sa edad nito. Ang mga daliri nito'y malamig na tila yelo. Umalis na kayo habang may oras pa. Bulong nito. Ang boses ay puno ng pangangailangan. Hindi kayo tinatanggap ng lupaing ito. Hindi ninyo alam ang ginigising ninyo. Bago pa man makasagot si Leo, binitawan na siya ng matanda at naglakad palayo. Papalubog sa mga anino ng papalapit na gabi. Nawala ito na parang bula, tulad ng biglaan nitong paglitaw. Naiwan si Leo na nakatayo roon. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Ang lamig ng kamay ng matanda ay nanunuot pa rin sa kanyang balat. Ang mga salita nito ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Hindi ninyo alam ang ginigising ninyo. Sa isang iglap, ang Baryo Malasombra ay hindi na lang isang kakaibang lugar sa probinsya. Ito'y naging isang hawla, at ang mga rehas nito ay ang mga anino na unti-unti nang lumalamon sa buong paligid. Dali-dali siyang bumalik sa bahay na kanilang tinutuluyan. Bit-bit ang isang takot na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ano ka ba naman, insan? Natakot ka na agad sa isang uugod-ugod na matanda? Iyon ang salubong ni Tio Elias kay Leo pagkapasok niya sa kanilang tinutuluyang silid. Nakaupo ito sa gilid ng kama, binibilang ang isang makapal na talaksan ng pera. Ang ngiti nito ay malapad, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Tio, hindi yun biro. Mariing sabi ni Leo. Isinasara ang pinto at nilulak ito. Sinabi niyang umalis na tayo, na may ginigising daw tayo. Itinigil ni Tio Elias ang pagbibilang at tiningnan siya ng seryoso. Leo, pakinggan mo ako. Ang mga tao sa mga liblib na lugar na tulad nito, puno sila ng pamahiin. Kwento ng aswang, kapre, tikbalang. Paraan lang nila yon para takutin ang mga tagalabas. Iwinagayway nito ang pera. Ito ang totoo. Insan, ito ang nagpapatakbo sa mundo, hindi ang mga multo. Pero paano nyo ipapaliwanag yung kalabaw at yung mga tingin nila sa atin? Bumuntong hininga si Tio Eli. Tila napapagod na sa usapan. May nag-away sigurong mga magsasaka o baka may sakit yung hayop. Leo, magpahinga ka na. Malaking araw bukas.
Kakausapin natin si Alcalde Genero. Isasara natin ang deal para sa lupang bibilhin ng kumpanya. At aalis na tayo dito. Pangako yan. Walang nagawa si Leo kundi ang tumango. Paano niya sasabihin sa isang taong tulad ni Tio Elias na ang tanging pinaniniwalaan ay ang kapangyarihan ng salapi? Na ang takot na naramdaman niya kanina ay totoo. Na ang lamig ng kamay ng matanda ay hindi gawa-gawa ng kanyang imahinasyon. Humiga siya sa kanyang kama. Ang luma at matigas na kutsyon ay lumalangit-ngit sa bawat galaw niya. Ang buong bahay ay amoy kulob na kahoy at alikabok. Manipis lang ang dingding na naghihiwalay sa kanilang dalawang silid. Rinig na rinig niya ang pag-aayos ng gamit ng kanyang tiyuhin sa kabilang kuwarto. Ang mahinang tunog ng pagbibilang muli ng pera. Ipinikit ni Leo ang kanyang mga mata. Pilit na iwinawaksi ang mga imahe ng araw na iyon. Ngunit sa tuwing gagawin niya ito, ang nakikita niya ay ang duguan at laslas na katawan ng kalabaw. Ilang oras ang lumipas. Ang tanging maririnig na lang ay ang monotonous na huni ng mga kuliglig sa labas. Nagising ang diwa ni Leo dahil sa isang tunog. Isang mahinang kaluskos sa bubong. Tila mga kuko ng isang pusa o isang malaking daga na gumagapang sa yerong kinakalawang. Ngunit mas mabagal ito. Mas may bigat. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Tila may kung anong naglalakad sa ibabaw ng kanilang tinutuluyan. Bumangon siya ng dahan-dahan, pinipigilan ang paghinga. Nakikinig. Nawala ang kaluskos na palitan ito ng isang bagay na mas nakakakilabot. Isang bulong. Hindi malinaw. Tila mga salitang isinasayaw ng hangin na dumadaan sa mga siwang ng bintanang gawa sa kapis. Hindi niya maintindihan ang mga salita. Ngunit naramdaman niya ang kahulugan nito sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Gutom, pananapabik, pagkauhaw. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana. Maingat na iwinaksi ang kurtinang manipis. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kulay pilak na sinag sa plaza, tahimik. Walang katao-tao. Pero habang pinagmamasdan niya ang mga puno sa gilid ng plaza, may napansin siyang kakaiba. Ang mga anino. May mga aninong gumagalaw. Matatangkad at payat na mga anino na lumilipat mula sa isang puno patungo sa isa pa. Ngunit ang paggalaw nila ay hindi natural. Masyadong mabilis, masyadong biglaan. Para silang mga mantsa ng tinta na biglang kumakalat at pagkatapos ay nawawala. Kinurap ni Leo ang kanyang mga mata. Pagtingin niyang muli, wala na sila. Ang mga anino ay anino na lang ulit, walang buhay at hindi gumagalaw. Guni-guni mo lang yan, Leo. Bulong niya sa sarili. Pagod ka lang. Subalit hindi na siya mapakali. Ang pakiramdam na pinagmamasdan ay mas tumindi pa. Tila ang buong baryo malasombra ay isang malaking mata. At siya ang sentro ng paningin nito. Pabalik na sana siya sa kama nang biglang mangyari ito. Isang malakas na pagpatay-sindi ng ilaw na debombilya sa kanyang silid. Isa, dalawa, at sa ikatlong kurap, kadiliman, ganap na kadiliman. Nawalan ng kuryente ang buong baryo. Kasabay nito, biglang tumahimik ang mga kuliglig sa labas. Ang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa kaninang mga tunog. Ang tanging naririnig na lang ni Leo ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso. Pinakiramdaman niya ang dilim. Ang mga kamay ay nanginginig habang kinakapa ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. At sa gitna ng katahimikang iyon,
Isang tunog ang pumunit sa gabi. Isang sigaw na puno ng dalisay na takot at sakit. Isang sigaw na nagmula sa kabilang silid. Ang sigaw ni Tio Elias. Sinundan ito ng isang tunog na hindi niya malilimutan kailanman. Ang tunog ng nabibiyak na kahoy, ng napupunit na tela, at ng laman. Hindi na nag-isip si Leo. Ang takot na kanina'y nagpaparalisa sa kanya ay biglang napalitan ng adrenaline. Ang tanging nasa isip niya ay ang tiyuhin niya. Tio Elias. Sigaw niya. Kinakapa ang daan sa absoluto at nakakabulag na kadiliman. Nabunggo niya ang pader. Kinapa niya ang pinto. Nanginginig niyang pinihit ang seradura. Nakalak. "Tio, buksan niyo to!" Sigaw niya ulit, malakas na kinakalampag ang manipis na kahoy. Walang sumasagot. Ang tanging naririnig niya mula sa loob ay isang nakakakilabot na tunog. Isang basang tunog. Tila may isang hayop na galit na kumakain. Wala nang pagpipilian si Leo. Umatras siya ng ilang hakbang at buong lakas na sinipa ang pinto. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nababasag na kahoy sa buong bahay. Sa pangalawang sipa, bumigay ang sira-sirang lock at bumukas ng malakas ang pinto. Ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang amoy. Ang masangsang metalikong amoy ng dugo. Napakatapang nito na tila bumara sa kanyang lalamunan at nagpasuka sa kanya. Itinapat niya ang ilaw ng kanyang cellphone. At ang mundo ni Leo ay gumuho. Nakahandusay si Tio Elias sa sahig. Sa gitna ni sanandako na dahan makanang magisog kadi pa ng isang luwag titay king isang lumalawak na lawa ng sarili niyang dugo. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa gulat at takot. Nakatitig sa kisame na parang may nakita itong isang demonyo. Pero ang pinakakakilabot sa lahat ay ang kanyang dibdib. Bukas. Ito ay bukas na parang isang aklat. Ang mga tadyang niya'y tila mga pahinang marahas na pinunit. Wala na ang kanyang puso. Sa lugar nito ay isang madugong butas. Napaurong si Leo. Ang kanyang likod ay tumama sa hamba ng pinto. Bumagsak ang kanyang cellphone mula sa nanginginig niyang kamay. Ang ilaw nito'y tumutok sa isa pang detalye sa sahig. Isang bakas ng paa. Hindi bakas ng sapatos o tsinelas. Ito ay bakas ng isang mahaba at payat na paa na may 3 daliri lang. Bawat isa'y may marka ng isang matulis na kuko. Bago pa man niya lubusang maproseso ang lahat, biglang may mga ilaw ng sulo at gasera na sumilip mula sa labas. Mabilis na nagliwanag ang buong kabahayan. At kasabay nito ang malalakas na sigaw at yabag ng maraming taong tumatakbo palapit. "Doon! Sa loob!" Sigaw ng isang boses. Pumasok ang isang grupo ng mga kalalakihan, mga tanod ng baryo. Dala-dala ang kanilang mga itak at piraso ng kahoy. Sa likuran nila, humahakbang ng may awtoridad. Ay isang lalaking matangkad, nasa katanghalian ang edad, at nakasuot ng malinis na polo. Mayroon siyang maamong mukha at isang ngiti na tila laging nakahanda para sa mga botante. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng hangin ng madaling araw. Siya si Alcalde Genero. Nakita ng alkalde ang eksena. Si Tio Elias na wala ng buhay at si Leo na nakatayo sa may pinto. Ang mukha ay nabahiran ng dugo ng kanyang tiyuhin, ang mga matay ng lalaki sa purong sindak. Ang maamong mukha ni Genero ay biglang nag-iba. Napalitan ito ng isang maskara ng matinding galit
at pagdadalamhati. Diyos na mahabagin, anong ginawa mo sa iyong tiyuhin, binata? Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan, sapat na malakas para marinig ng lahat ng mga usisero sa labas. Hindi ako. Nauutal na, sabi ni Leo. Hindi niya mahanap ang mga tamang salita. Paano niya ipapaliwanag ang mga anino, ang mga bulong, ang bakas ng paa na may 3 daliri? Magmumukha siyang baliw. Hulihin siya! Utos ng alkalde. 2 tanod ang mabilis na dumakip sa mga braso ni Leo. Nagpumiglas siya, ngunit wala siyang lakas. Ang kanyang isip ay blangko, puno ng imahe ng laslas na dibdib ni Tio Elias. Tingnan ninyo. Ba? Sigaw ng isa pang tanod, itinuturo ang isang bagay na kumikinang malapit sa bangkay. Lumapit si Alkalde Henero at pinulot ito gamit ang isang panyo. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Isang patalim, isang balisong na puno ng sariwang dugo. Nakita ito sa tabi ng biktima, sabi ng tanod. Pero hindi yan ang masama, alkalde. Dahan-dahan itong lumapit kay Leo, na hawak pa rin ng 2 tanod. Mula sa bulsa ng jacket ni Leo, may kinuha ang tanod, isang kaluban. Ang kaluban ng balisong na perpektong pinagkasya sa patalim na hawak ng alkalde. Isang malakas na bulungan ang kumalat sa mga tao. Hindi sa akin yan. Isang patibong to. Desperadong sigaw ni Leo. Ngunit walang naniwala. Ang mga mata ng mga taga-baryo na kaninay malamig lang at mapanuri ay nag-aalab na ngayon sa galit. Sila na ang mga hukom, hurado at berdugo. Isang demonyo, pumatay ng sariling kadugo. Isinumpa ang ating baryo. Ibigay sa amin, kami ang magpaparusa. Itinaas ni Alkalde Henero ang kanyang kamay at sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Ang kanyang awtoridad ay hindi maikakaila. Huwag mga kababayan, sabi niya sa isang boses na malakas at malinaw, ngunit may halong kunwaring kalungkutan. Hindi tayo mga barbaro. May batas tayong sinusunod. Ikukulong natin siya at hahayaang ang hustisya ang magpasya. Itinuro niya si Leo. Dalhin siya sa munisipyo. Itali siyang mabuti. Habang kinaladkad siya palabas, nakita ni Leo ang mga mukha ng mga taga-baryo malasombra, mga mukha ng puot. Inakusahan siya, hinatulan siya. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakita niya ang mukha ni Alkalde Henero. Sa isang saglit, sa likod ng maskara ng pagdadalamhati, nakita ni Leo ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng tagumpay. Doon niya naintindihan. Ang lahat ng ito ay plano. Mula sa kalabaw, sa pagkawala ng kuryente, hanggang sa ebidensya. Isa siyang tupa na dinala sa katayan. Isang patibong to, pakawalan niyo ako! Sigaw niya, nagpupumiglas ng buong lakas. Itinulak siya ng mga tanod palabas sa plaza, kung saan nag-aabang na ang mas maraming tao, lahat ay may dalang sulo. Ang buong eksena ay tila isang ritual mula sa impyerno. Ang mga anino mula sa apoy ay sumasayaw sa mga pader ng mga bahay. Tila mga demonyong nagagalak sa kanyang sinapit, sa gitna ng kaguluhan. Habang siya ay itutulak na sana papasok sa isang madilim na eskinita patungo sa munisipyo, isang kamay ang biglang humila sa kanya mula sa karamihan. Mabilis, tumpak. Isang kamay na maliit ngunit matatag ang humatak sa kanya papasok sa kadiliman ng eskinita. Isang kamay ang marahas na tumakip sa kanyang bibig,
pinipigilan ang kanyang sigaw. Naramdaman niya ang isang mainit na hininga sa kanyang tainga. At isang boses ng babae ang bumulong. Ang bawat salita ay tila isang patalim na manipis at matalas. Manahimik ka kung gusto mo pang mabuhay. Ang pagkakahila sa kanya ay napakabilis at napakalakas na kopid na hindi nagkaroon ng pagkakataon si Leo na mag-react bago pa man makasigaw ang mga tanod na nakahawak sa kanya kanina. Nilamon na siya ng anino ng makipot na eskinita. Ang mga galit na boses ng mga taga-baryo ay unti-unting humina sa kanyang likuran. Napalitan ng tunog ng sarili niyang pinipigilang paghinga. At ang mabilis na yabag ng taong kumakaladkad sa kanya. Saan mo ko dadalhin? Sino ka? Pilit niyang tanong. Ngunit ang mga salita ay nabubulol dahil sa kamay na mahigpit na nakatakip sa kanyang bibig. Hindi sumagot ang babae. Nagpatuloy lang ito sa pagtakbo. Bayto, ang bawat galaw ay tiyak at pamilyar sa kadiliman ng gabi, tila isa itong pusa na sanay maglakad sa gubat. Lumiko sila sa sunod-sunod na mga pasilyo sa likod ng mga kabahayan, umiiwas sa mga ilaw ng sulo, hanggang sa marating nila ang dulo ng baryo kung saan nagsisimula ang gubat. Doon lang siya binitawan. Huminga ng malalim si Leo. Umuubo habang sinusubukang punuin muli ng hangin ang kanyang mga baga. Humarap siya sa kanyang tagapagligtas. Sa liwanag ng buwan na sumasala sa mga dahon, nakita niya ang isang dalaga. Siguro ay magkasing edad lang sila. Mahaba ang itim at tuwid niyang buhok. Ang kanyang mga mata ay malalaki at madilim. At mayroong talas at talino na hindi pangkaraniwan. Nakasuot siya ng simpleng damit pambukid, ngunit ang tindig niya ay parang isang mandirigma. Sino ka? Ulit ni Leo. Ang kanyang boses ay mas kalmado na ngayon, bagamat nanginginig pa rin. Ang pangalan ko ay Lila, sagot ng babae. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. At kung hindi tayo aalis ngayon, pareho tayong hindi na aabutan ng umaga. Pero bakit? Bakit mo ko tinutulungan? Isa ka sa kanila, di ba? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Lila. Hindi. Hindi ako isa sa kanila. At hindi ka rin nila hinahabol dahil sa tingin mong dahilan. Tumingin siya sa gubat na nasa kanilang likuran. Doon tayo. Ipapaliwanag ko ang lahat kapag ligtas na tayo. Walang tiwala si Leo ngunit wala rin siyang pagpipilian. Ang bumalik sa baryo ay tiyak na kamatayan. Ang sumama sa babaeng ito ay isang malaking tandang pananong. Pinili niya ang tandang pananong. Tumakbo sila. Pumasok sila sa gubat na kanina lang ay kinatatakutan ni Leo. Ngayon, sa piling ni Lila, ang gubat ay tila naging isang kakampi. Alam niya ang bawat liko, ang bawat sanga na dapat iwasan, ang bawat ugat na dapat hakbangan. Habang si Leo ay natitisod at nadadapa sa kadiliman, si Laila ay gumagalaw ng may hindi maipaliwanag na grasya. Ang kanyang mga paa ay halos hindi lumilikha ng anumang tunog sa mga tuyong dahon. Matapos ang tila walang katapusang pagtakbo, huminto si Lila. Nandito na tayo, anas niya. Tumingin si Leo sa paligid. Mukhang wala namang pinagkakaiba-kaiba ang lugar na ito sa ibang bahagi ng gubat. Ngunit napansin niya ang mga kakaibang bagay na nakasabit sa mga puno. Mga maliliit na figurin na gawa sa kahoy, mga bungkos ng halamang gamot at mga piraso ng pulang tela. Ano po to? Tanong niya.
Isang babala, isang hangganan, sagot ni Lila. Walang taga-baryo ang maglalakas loob na tumawid dito. Ligtas tayo sa loob. Pumasok sila at sa isang iglap, naramdaman ni Leo ang pagbabago sa hangin. Tila mas naging magaan. Ang mabigat na pakiramdam ng pagiging pinagmamasdan ay biglang nawala. Dinala siya ni Lila sa isang maliit na yungib na natatakpan ng mga baging. Sa loob, may isang maliit na apoy na nagliliyab, nagbibigay liwanag at init. Ngayon, sabi ni Leo, humaharap kay Lila. Sabihin mo sa akin, ano ang nangyayari dito? Umupo si Lila sa tabi ng apoy. Ang liwanag nito'y naglalaro sa kanyang muka. Ang baryo Malasombra ay may itinatagong lihim, Leo. Isang lihim na kasing tanda ng mga punong ito. Huminga siya ng malalim. May mga nilalang na naninirahan sa gubat na ito. Mga nilalang na tinatawag ng mga taga-bayan na mga aswang. Natawa nang mapakla si Leo. Aswang? Seryoso ka? Iyon ang sinasabi ko kay Tio Elias. Na puro pamahiin lang ang mga tao dito. Hindi ito pamahiin. Maring sabi ni Lila. Ang kanyang mga mata ay nakipagtitigan na bayang tititigan sa kanya. Totoo kami. Napatigil si Leo. Kami. Anong ibig mong sabihin? Ako ay mula sa angkan ng Montemayor. Isa kaming uri ng aswang na tinatawag na tagapagtanggol. Daan-daang taon na ang nakalipas. Isang kasunduan ang ginawa sa pagitan ng aming mga ninuno at ng mga unang nagtayo ng baryo. Hindi namin sila sasaktan at hindi rin sila papasok sa aming teritoryo. Ang aming tungkulin ay protektahan ang hangganan at panatilihin ang kapayapaan. Ang utak ni Leo ay hindi matanggap ang kanyang mga naririnig. Aswang. Ang mga kwentong pambata na ikinukwento para takutin siya noong maliit pa siya ay biglang nagkakaroon ng laman at dugo sa harapan niya. Kung totoo kayo, hirap niyang sabi. Ibig sabihin, kayo ang pumatay sa tiyuhin ko? Umiling si Lila. Isang bakas ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi. Hindi kami pumapatay ng tao. Tanging mga hayop gubat lang ang aming kinakain. May isa pang uri ng aswang. Isang tribo na matagal ng kaaway ng aming angkan. Ang tribo ng pulang buwan. Sila ang mga mandirigma, mga uhaw sa dugo. Sila ang naniniwalang ang kasunduan ay isang kahinaan. Sila ang nakita ko kanina. Bulong ni Leo. Naaalala ang mga anino sa plaza. At sila rin ang pumatay sa kalabaw bilang isang babala, dagdag ni Lila. At sila rin ang pumatay sa iyong tiyuhin, ang paraan ng pagkakapatay sa kanya. Iyon ang kanilang marka, brutal, walang awa. Kinukuha nila ang puso. Napasapo si Leo sa kanyang muka. Ang lahat ay masyadong mabilis. Masyadong hindi kapani-paniwala. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bahagi sa kanya na alam na nagsasabi ng totoo si Lila. Ipinapaliwanag nito ang lahat ng kabaliwan. Pero bakit? Bakit nila pinatay si Tio Elias? At bakit ako ang pinagbibintangan? Tumingin si Lila ng diretso sa kanyang mga mata. At ang mga salita nito'y tumusok sa kanya na parang isang punyal. Hindi ka nila hinahabol dahil sa pagpatay sa tiyo mo. Hinahabol ka nila dahil sa kung ano ang dala mo. Pinagmasdan ni Lila si Leo habang pilit nitong tinatanggap ang lahat. Nakikita niya ang pagkalito, ang takot at ang pagdadalamhati sa mga mata nito. Sa loob ng ilang oras, ang buong katotohanan ng mundo nito ay nabaligtad. Naawa siya rito.
Ngunit wala silang panahon para sa awa. Ang bawat segundong lumilipas ay panganib. Alam niyang hindi magtatagal ay magsisimula ng maghanap ang mga tauhan ni Alcalde Genero sa gilid ng gubat. At alam din niyang ang tribo ng pulang buwan ay nagmamasidlang mula sa kadiliman. Naghihintay ng tamang pagkakataon. Tungkulin niya ang protektahan ang dayuhang ito. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan. Ito ang utos ng mga nakatatanda sa kanya. At higit sa lahat, ito ang idinidikta ng kanyang budhi. Ang pagpatay kay Tio Elias at ang pagsasante kay Leo ay isang malinaw na paglabag sa kasunduan, isang provokasyon na hindi nila maaaring palampasin. Anong dala ko? Tanong ni Leo. Ang boses ay basag. Gamit ko lang sa photography at mga damit ang dala ko. Umiling si Lila. Hindi isang bagay na nasa bagahe mo, Leo. Isang bagay na dala ng iyong tiyuhin. Isang bagay na alam ni Alcalde Genero na mapupunta sa iyo. Tumayo siya at kinuha ang maliit na bag na naglalaman ng mga gamit na nagawa niyang isalba mula sa silid ni Leo bago sila tumakas. Maingat niyang inilabas ang mga ito sa ibabaw ng isang patag na bato. Ang kamera ni Leo, ang wallet nito, ang cellphone, at ang luma at gastadong leather bag ni Tio Elias. Ilang taon na naming binabantayan si Alcalde Genero. Pagsisimula ni Lila, alam naming mayroon siyang pansariling interes sa gubat na ito. Akala namin, ang mga puno o ang mga ginto sa ilog ang habol niya, tulad ng ibang mga sakim na tao. Ngunit nagkamali kami. Ang hinahanap niya ay mas malalim, mas matanda, mas mapanganib. Binuksan niya ang bag ni Tio Elias. Sa unang tingin, puro mga dokumento lang at resibo ang laman nito. Ngunit kinapa ni Lila ang ilalim ng sapin nito. May naramdaman siyang tila isang nakaumbok na papel. Gamit ang isang maliit na patalim, maingat niyang ginupit ang tahi. Mula sa lihim na kompartimento, isang nakatuping papel ang kanyang kinuha. Luma na ito at naninilaw. Inilatag niya ito sa bato. Isa itong mapa. Isang mapa ng Baryo Malasombra at ng nakapalibot na gubat. Ngunit may mga marka at simbolo dito na hindi pangkaraniwan. Ito, sabi ni Lila. Itinuturo ang isang bilog na marka sa gitna ng gubat. Ito ang hinahanap niya. Ano yan? Ito ang lokasyon ng perlas ng gabi. Sagot ni Lila. Ang pagbigkas pa lang sa pangalan nito ay nagbigay ng bigat sa hangin. Isang alamat sa aming lahi. Isang bagay na pinaniniwalaang nahulog mula sa buwan noong unang panahon. Hindi ito isang perlas na isinusuot. Isa itong bato na may sariling buhay. May sariling kapangyarihan. Naalala ni Lila ang mga kwento ng kanyang ina na siya ring dating tagapagbantay. Ikinuwento nito kung paano nagbibigay ang perlas ng gabi ng lakas at sigla sa kanilang lupain. Ito ang dahilan kung bakit ang kanilang angkan ay nananatiling malakas at malusog kahit hindi sila umiinom ng dugo o ng tao. Ngunit sa maling mga kamay, ang perlas ay kayang magpalakas ng sobra-sobra sa isang aswang. Nagagawin itong halos immortal. Patuloy ni Lila. At sa isang tao, pinaniniwalaan itong kayang magbigay ng mahabang buhay na halos katumbas ng pagiging immortal. Yun ang habol ni Genero. At ginamit niya ang iyong tiyuhin para mahanap ito. Pinagmasdan ni Leo ang mapa. Pero paano nalaman ni Tio Elias ang tungkol dito? At paano niya nakuha ang mapang ito? Dito napahinto si Lila.
Ito rin ang tanong na bumabagabag sa kanya. Tiningnan niyang muli ang mapa. Sinusuri ang bawat detalye. Bigla, nanigas siya. May isang maliit na simbolo na nakaukit sa gilid ng mapa. Malapit sa marka ng perlas. Isang simbolo na pamilyar sa kanya. Ang simbolo ng kanyang sariling angkan. Ang simbolo ng Monte Mayor. Ang lokasyon ng perlas ng gabi ay ang pinakamatinding lihim ng kanilang lahi. Tanging ang mga pinakapinagkakatiwalaang miyembro ng pamilya at ang mga nakatatanda lamang ang nakakaalam nito. Ang pagkakaroon ng mapang ito sa kamay ng isang tagalabas ay nangangahulugan lang ng isang bagay. May isang taksil sa kanilang hanay. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Mas malamig pa kaysa sa banta ng tribo ng pulang buwan. Isang kaaway na nasa labas ay madaling labanan. Ngunit ang isang kaaway na nagkukubli sa loob, iyon ang tunay na lason. Lila, ayos ka lang? Tanong ni Leo. Napansin ang biglang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi siya sumagot. Mabilis niyang itinupi ang mapa at itinago ito. Kailangan niyang mag-isip. Ang pagdating ni Leo at ng kanyang tiyuhin ay hindi nagkataon lamang. Ito ay bahagi ng isang mas malaking plano. Isang plano na hindi lang si Henero ang may gawa, kundi pati na rin ng isang taong mula sa kanyang sariling dugo. Tumingin siya kay Leo. At sa unang pagkakataon, nakita niya ito hindi bilang isang dayuhan na kailangan niyang protektahan, kundi bilang isang susi. Ang tanging susi na maaaring magbukas sa katotohanan. Kailangan nating makausap ang aking mga nakatatanda, sabi niya. Ang kanyang boses ay matigas at puno ng determinasyon. Ngunit hindi na tayo ligtas dito. Alam ng taksil na kasama kita. Alam niya kung saan tayo hahanapin. Bago pa man makapagtanong si Leo, isang tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa katawan ni Lila. Isang alulong, hindi alulong ng aso o ng lobo. Isang alulong na mahaba, malungkot at puno ng gutom. Isang alulong na nagmula sa dilim ng gubat sa kanilang paligid. Ito ang tawag ng pulang buwan. At napakalapit nito. Nahanap na nila tayo. Bulong ni Lila. Mabilis na pinapatay ang apoy gamit ang lupa. Hinila niya si Leo patayo. Tumakbo ka. Huwag kang lilingon. Ang tanong sa kanyang isipan ay hindi kung paano sila nahanap, kundi sino ang nagturo sa kanila. Ang takot ay may sariling amoy. Para kay Leo, ito ay ang pinaghalong amoy ng basang lupa, nabubulok na mga dahon, at ang hindi maipaliwanag na lansa na tila nang gagaling sa hangin mismo. Iyon ang amoy ng gubat sa gabi, ang amoy ng panganib na humahabol sa kanila. Dali! Sigaw ni Lila. Hinihila siya pasiksik sa mas makapal na bahagi ng kakahuyan. Ang alulong na narinig nila kanina ay sinundan pa ng iba pa, mas marami at mas malapit. Tila isang koro mula sa impyerno na nagpapahayag ng kanilang pagdating. Sa likuran nila, naririnig ni Leo ang malalakas na kaluskos, ang tunog ng mga katawang walang ingat na binabali ang mga sanga at winawasiwas ang mga dahon sa kanilang daraanan. Ang mga ito ay hindi na nag-iingat. Sila ay nangangaso. At sila ang puntirya. Hindi ko na kaya, sabi ni Leo, humihingal. Ang kanyang mga baga ay tila nasusunog. Ang kanyang mga binti na hindi sanay sa ganitong uri ng pagtakbo ay parang bibigay na.
Huminto si Lila at marahas siyang itinulak sa likod ng isang malaking bato. "Manahimik ka," anas niya, ang mga matay nanlilisik habang nakikiramdam sa dilim. "Ang ingay mo ang magpapahamak sa atin." Sumilip si Leo mula sa gilid ng bato. Sa isang maliit na liwanag na nilikha ng buwan, nakita niya sila. Ang kanyang sikmura ay bumaligtad. Lahat ng pag-aalinlangan na natitira sa kanyang isipan ay natunaw at napalitan ng dalisay. Hindi nababantayang sindak. Hindi sila tao. Hindi rin sila hayop. Sila ay isang bagay sa pagitan. Matatangkad at abnormal na payat ang kanilang mga pangangatawan. Ang kanilang mga braso at binti ay mas mahahaba kaysa sa normal. Gumagapang sila gamit ang 4 na paa, ngunit sa paraang nakakakilabot at hindi natural. Ang kanilang mga balat ay maputla at tila nababanat sa kanilang mga buto, at ang kanilang mga mukha, mahahaba ang kanilang mga nguso, puno ng matutulis na ngipin na parang mga bubog. Ang kanilang mga mata ay malalaki at bilog, kumikinang na pula sa dilim. At mula sa kanilang mga bibig, lumalawit ang mahahabang dila, tila mga ahas na sumasayaw sa hangin. Nilalasap ang amoy ng kanilang biktima. Isa sa kanila ang huminto at itinaas ang kanyang nguso. Umamoy sa hangin. Tumingin ito ng diretso sa direksyon ng kanilang pinagtataguan. "Alam na nila," bulong ni Lila. Ang nilalang ay bumuka ang bibig at naglabas ng isang matinis na tunog, hindi alulong, kundi isang hiyaw na tila pag-click bigla. Ang lahat ng iba pang nilalang ay tumakbo papunta sa kanilang direksyon. "Wala na tayong matatakbuhan," sabi ni Lila. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot pa kaysa sa pagsigaw. Itinulak niya si Leo sa likuran niya. "Manatili ka sa likod ko. Ano man ang mangyari, huwag kang aalis." Bago pa man makapagtanong si Leo, isang pagbabago ang nangyari kay Lila. Ang kanyang mga mata, na kanina'y madilim lang, ay biglang nagliwanag ng kulay pilak, tila 2 maliit na buwan. Ang kanyang mga kuko sa daliri ay humaba at tumulis, naging tila mga itim na patalim. Narinig ni Leo ang mahinang tunog ng mga butong lumalagutok habang bahagyang nag-iiba ang kanyang postura. Kikahamahapod tubam, naging mas mababa at handa sa pag-atake. Hindi ito ang ganap na pagbabagong anyo na tulad ng mga humahabol sa kanila. Ngunit sapat na ito para maunawaan ni Leo na ang babaeng nasa harapan niya ay hindi na lang isang simpleng dalaga. Siya ay isang bagay na higit pa. Ang unang aswang ng pulang buwan ay lumundag mula sa dilim. Gumanti si Lila, sinalubong niya ito sa ere. Ang kanilang pagbabanggaan ay isang mabilis na kumpol ng anino at tunog ng nagkikiskisang mga kuko. Bumagsak ang kalaban na may malalim na hiwa sa leeg. Umuungol habang naliligo sa sarili nitong maitim na dugo. Ngunit 2 pa ang sumunod. Habang nakikipaglaban si Lila, napansin ni Leo ang isa pang nilalang na palihim na gumagapang mula sa gilid. Papalapit sa kanya. Ang atensyon nito ay nasa kanya lang. Ang mga mata nitong pula ay nakatitig sa kanya at mula sa bibig nito ay tumutulo ang malagkit na laway. Naparalisa si Leo. Ang kanyang utak ay sumisigaw na tumakbo, ngunit ang kanyang katawan ay hindi sumusunod. Ito na ang katapusan. Mamamatay siyang isang kahiyahiyang duwag sa isang gubat na hindi niya kilala. Naalala niya ang kanyang kamera na nakasabit pa rin sa kanyang leeg. Ang kanyang sandata. Ang kanyang panangga.
Sa isang desperadong kilos na hindi niya alam kung saan nanggaling, itinaas niya ang kamera, itinutok sa mukha ng papalapit na halimaw at pinindot ang buton. Isang nakakasilaw na flash ng liwanag ang pumuno sa dilim. Ang halimaw ay umigtad, sumisigaw sa sakit at gulat. Itinakip nito ang kanyang mga kamay sa mga mata nitong nasilaw. Ang biglaang liwanag sa kadiliman ay tila nakasakit dito. Ang ilang segundong pagkakataon na iyon ay sapat na. Mula sa kung saan, lumitaw si Lila sa tabi nito. Sa isang mabilis at malinis na galaw, isinaksak niya ang kanyang mga matutulis na kuko sa tagiliran ng halimaw. Umungol ito ng malakas bago bumagsak sa lupa, walang buhay. Hinihingal na tumingin si Lila kay Leo. May bahid ng pagtataka at paghanga sa kanyang mga matang kulay pilak. Magaling, sabi niya. Ngunit bago pa man sila makahinga ng maluwag, isang anino ang bumagsak mula sa itaas ng mga puno. Mas malaki ito kaysa sa iba, mas madilim. At nang ito ay tumayo ng tuwid sa harap nila, ang lahat ng iba pang aswang ay umatras, nagbibigay galang. Ang balat nito ay mas maitim, tila balat ng nasunog na kahoy. Mayroon itong mga sungay na nakakurba sa kanyang ulo. At ang mga mata nitong pula ay hindi lang kumikinang. Detamay kiyaman ni kamanap kundi ito ay nag-aalab na parang dalawang baga. Dato dumaklim, anas ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Hindi pinansin ng pinuno ng pulang buwan si Lila. Ang mga nag-aalab nitong mata ay nakapako kay Leo, na parabang isa lang itong piraso ng karne. Bumuka ang bibig ni Datu Dumaklim. Naglalabas ng isang boses na malalim at garalgal, tila tunog ng mga batong nagkikiskisan. Ibigay mo sa amin ang dayuhan. Utos nito. Ang tingin ay lumipat kay Lila. At palalagpasin namin ang iyong angkan, Lila. Isang beses lang na alok ito. Ang alok ni Datu Dumaklim ay tila isang malaking batong bumagsak sa tahimik na lawa. Lumilikha ng mga alon ng tensyon sa maliit na espasyo sa gubat. Ang mga natitirang aswang ng pulang buwan ay nag-aabang. Ang kanilang mga katawan ay handa ng sumugod sa isang hudyat lang. Tumingin si Leo kay Lila. Ang puso niya ay kumakabog. Ibibigay kaya siya nito? Isang dayuhan lang siya. Isang pabigat. Ang kaligtasan ng buong angkan nito ang nakataya. Para kay Leo, iyon ay isang madaling desisyon. Ngunit si Lila ay hindi gumalaw. Itinaas niya ang kanyang mga kamay na may matutulis na kuko at lalong ibinaba ang kanyang postura. Ang kanyang mga matang kulay pilak ay matatag na nakipagtitigan sa nag-aalab na mga mata ni Dumaklim. Ang isang tagapagtanggol ay hindi nagkakanulo ng isang taong nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Mariing sagot ni Lila. Iyan ang batas na sinusunod namin. Isang bagay na matagal mo nang kinalimutan, Dumaklim. Isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa mukha ni Dumaklim. Ipinapakita ang kanyang mga ngiping parang punyal. Kung gayon, mamamatay kayong lahat. Sa sandaling iyon, isang matinis na tunog ng isang busina ang pumailan lang mula sa di kalayuan, mula sa direksyon ng baryo. Sinundan ito ng mga sigaw ng mga tao. Tila nagkakagulo sa labas ng gubat. Napalingon si Dumaklim at ang kanyang mga alagad. Ang atensyon nila ay nabaling. Mukhang may iba pang bisita ang alkalde, sabi ni Lila sa mahinang boses kay Leo. Ito na ang pagkakataon natin. Takbo! Habang nag-aatubili ang mga kaaway, mabilis na hinila ni Lila si Leo at tumakbo sila sa kabilang direksyon, papalayo sa kaguluhan.
Hindi na sila hinabol. Tila mas importante para kay Dumaklim ang kung anumang nangyayari sa baryo. Hindi sila huminto hanggang sa ang mga tunog ng labanan ay tuluyan ng humina at napalitan muli ng katahimikan ng gubat. Nakahanap sila ng isang mas maliit at mas tagong kuweba na natatakpan ng makakapal na baging at ugat ng isang puno ng balete. Sa loob, sumandal si Leo sa malamig na pader ng bato. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig hindi lang dahil sa pagod kundi dahil sa takot na unti-unti pa lang niyang napoproseso. Muntik na siyang mamatay. Paulit-ulit, pinagmasdan niya si Lila. Ang kanyang mga kuko ay bumalik na sa normal at ang liwanag sa kanyang mga mata ay nawala na. Ngunit may mga galos at hiwa siya sa kanyang mga braso. Kinuha niya ang isang maliit na sisidlan mula sa kanyang baywang at ipinahid ang isang madahong pamahid sa kanyang mga sugat na tila mabilis na tumigil sa pagdurugo. "Salamat," sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay halos pabulong. "Iniligtas mo ako. Muli." Tumingin sa kanya si Lila. "Ginawa ko lang ang tungkulin ko pero hindi pa tayo ligtas. Ang alok ni Dumaklim, seryoso siya doon. Alam niyang may alam ka tungkol sa perlas kahit hindi mo pa alam kung ano iyon." Napaisip si Leo. Ang lahat ng ito ay dahil sa kasakiman ng kanyang tiyuhin at ni Alcalde Genero. Isang galit ang nagsimulang pumalit sa kanyang takot. Galit para sa kanyang tiyuhin na nagdala sa kanya sa impyernong ito. Kinuha niya ang mga gamit na nailigtas ni Lila. Ang leather bag ng kanyang tiyuhin. Sinimulan niyang halungkatin ito ng may galit. Itinatapon ang mga papel at resibo sa sahig ng kuweba. Naghahanap siya ng kanya ng kahit anong karagdagang paliwanag. Sa ilalim ng lahat ng kalat, may isang bagay na hindi niya napansin kanina. Isang maliit, itim na notebook. Isang talaarawan. Ang sulat kamay sa unang pahina ay kumpirmado. Arias de Leon. Personal. Ang tunay na pangalan ni Tio Elias. Umupo si Leo at binuklat ito. Ang mga unang pahina ay tungkol sa negosyo, mga utang, mga bigong puno. Ngunit habang papalapit sa kasalukuyang petsa, nag-iba ang mga nakasulat. Oktubre 15. Nakausap ko na si Genero. Isang tusong ahas. Ngunit ang alok niya ay napakaganda para tanggihan. Ang perlas. Ang alamat ay totoo. Nakita ko ang mga lumang dokumento. Ito ang sagot sa lahat ng problema ko. Oktubre 18. Kailangan ko ng patibong. Isang diversion. Ayaw ni Genero ng mga testigo kapag nakuha na namin ang perlas. Sinabi kong isasama ko ang pamangkin ko, si Leo. Isang mabait na bata, mahusay sa pagkuha ng litrato. Perpektong pan. Hindi niya ako matatanggihan kung sasabihin kong para ito sa isang malaking proyekto. Napatigil sa pagbabasa si Leo. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi maaari. Pinilit niyang magbasa muli. Oktubre 22. Nakuha ko na ang mapa mula sa kontak ni Genero. Isang kabayaran para sa isang pabor na ginawa ko para sa kanya noon pa. Mukhang madali lang ang plano. Papasukin namin si Leo. Gagawin siyang sentro ng atensyon. Habang abala ang lahat, kukunin namin ang perlas. Sinabi ni Genero na walang mangyayaring masama sa bata. Gagamitin lang siya para takutin ang mga tagapagtanggol. Ang bawat salita ay tila isang suntok sa kanyang sikmura.
Ang mabait at masayahing tiyuhin. Ang taong nag-alaga sa kanya pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo. Kinain siya. Ipinain siya. Nanginginig niyang binuklat ang huling pahina. Ang huling isinulat. Ang petsa ay ang araw ng kanilang pagdating. Nobyembre 3. Nandito na kami. Ang lugar na ito ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ko. Pero nandito na ang pera. Mamayang gabi, makikipagkita ako kay Henero at sa pinuno ng pulang buwan, si Dumaklim, para ibigay ang kopya ng mapa. Sila na ang bahala sa gulo. Sinabi nila na hindi nila sasaktan ang bata. Sana tuparin nila ang kanilang pangako. Isinara ni Leo ang tala-arawan. Isang luhang mainit ang pumatak dito. Hindi luha ng kalungkutan. Luha ng dalisay na galit at pagkakanulo. Hindi biktima si Tio Elias. Isa siyang kasabwat. Ang kanyang kamatayan ay hindi isang trahedya. Ito ay isang kabayaran sa isang kasunduang hindi natupad. Pinatay siya ng mga mismong taong kasabwat niya. Tumingala si Leo. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Tumingin siya kay Lila. Alam ko na ngayon, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matigas na parang bato. Alam ko na kung bakit nila ako kailangan. Ang pagkatuklas sa katotohanan ay hindi nagdulot ng kapanatagan kay Leo. Sa halip, ito'y nag-iwan ng isang malaking butas sa kanyang pagkatao. Isang butas na mabilis na napununo ng nagyeyelong galit. Ang pagdadalamhati para sa kanyang tiyuhin ay biglang naging abo. Ang taong inakala niyang pamilya ay ang mismong nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan para sa sarili nitong kasakiman. Pinunasan ni Leo ang kanyang mga luha. Nang muli siyang tumingin kay Lila, wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas matigas, mas determinado. Si Henero, sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakabahala. Ginagamit niya ang lahat. Ginamit niya ang tiyuhin ko. Ginagamit niya ang 3,000 ni Dumaklim. At malamang ginagamit din niya ang taksil sa inyong angkan. Tumango si Lila. Seryosong pinag-aaralan ang biglang pagbabago sa kilos ni Leo. Isang dobleng laro. O marahil, triple pa nga. Pinagsasabong niya ang may lakit. Sinasabong niya ang lahat para sa huli. Siya lang ang mananalo. Kung magtatagumpay si Dumaklim na ubusin ang aming lahi, walang nang tagapagtanggol para sa perlas. Kung kami naman ang manalo, pareho kaming hihina at madali na lang niyang papatayin ang sinumang matitira. Isang perpektong plano, sabi ni Leo ng may pait. Pero may isang bagay siyang hindi inaasahan. Ano yon? Ako, sagot ni Leo. Akala niya isa lang akong pain, isang sakripisyo. Ngayon, ako ang magiging problema niya. Nakita ni Lila ang determinasyon sa mukha ni Leo. Hindi na ito ang duwag na taga-siyudad na kinaladkad niya papalayo sa baryo. Ang trahedya ay tila nagbigay dito ng isang bakal na gulugod. Kailangan natin ng ebidensya, patuloy ni Leo. Ang kanyang utak ay nagsimulang gumana tulad ng isang photographer na naghahanap ng tamang anggulo. Kailangan nating patunayan sa mga taga-baryo na si Henero, ang kanilang pinagkakatiwalaang alkalde, ang tunay na halimaw. Hindi ikaw, hindi ang iyong angkan, at lalong hindi ako. Paano? Tanong ni Lila. Ang buong baryo ay nasa ilalim ng kanyang palad. Ang sinumang kumalaban sa kanya ay mawawala na lang na parang bula. Ang bawat kontrabida ay may kahinaan. Nagiging kampante sila, sabi ni Leo.
Lumapit siya sa bunganga ng kuweba at sumilip sa labas. Malapit nang mag-umaga. Ang dilim ng gabi ay unti-unting nagiging kulay abo. May paparating na pista sa baryo, hindi ba? Nabanggit iyon ng tiyuhin ko sa kanyang talaarawan, isang malaking selebrasyon. Ang pista ni San Silvestre, kumpirma ni Lila. Ang patron ng baryo. Ito ang pinakamalaking pagdiriwang ng taon. Sakto, sabi ni Leo. Habang ang lahat ay abala sa pagsasaya, sa prosesyon, sa inuman. Iyon ang pagkakataon natin. Kailangan nating makapasok sa kanyang opisina sa munisipyo. Siguradong may itinatago siya doon. Mga dokumento, ang orihinal na mapa, kahit ano na mag-uugnay sa kanya kay Dumaklim at sa pagkamatay ni Tio Elias. Ang plano ay simple ngunit napakadelikado. Ang munisipyo ang sentro ng kapangyarihan ni Henero. Siguradong bantay sarado yon. Masyadong mapanganib, sabi ni Lila. Paano tayo makakapasok? Isang maliit na ngiti ang unang beses na sumilay sa labi ni Leo simula nang magsimula ang bangunggot na ito. Huwag kang mag-alala. May ideya ako. Ngunit kailangan ko muna ng tulong mo. Kailangan nating magmasid. Kinabukasan, sa takip silim, palihim silang lumabas mula sa gubat. Mula sa isang mataas na burol na natatanaw ang buong baryo Malasombra, pinanood nila ang paghahanda para sa pista. May mga banderitas na isinasabit. Isang entablado ang itinatayo sa plaza. Ang mga tao ay masayang nag-uusap. Hindi. Alintana ang madilim na lihim na bumabalot sa kanilang bayan. Ginamit ni Leo ang zoom lens ng kanyang kamera para maging isang teleskopyo. Tiningnan niya ang munisipyo. Nakita niya ang mga tanod na nagbabantay sa paligid at nakita niya si Alcalde Henero na lumabas, nakikipagtawanan sa mga tao. Isang perpektong politiko, isang perpektong sinungaling. Habang pinagmamasdan niya ang alkalde, isang tao ang lumapit dito. Isang taong pamilyar kay Lila. Nanlaki ang kanyang mga mata. Siya, bulong ni Lila, hindi makapaniwala. Sino? Tanong ni Leo. Itinuon ang lente sa kausap ng alkalde. Ito ay isang lalaking may edad na. Isa sa mga pinakarespetadong miyembro ng konseho ng mga nakatatanda ng Montemayor. Si Tarsilo Manu, ang pinakamalapit na tagapayo ng kanyang ina noon. Ang taong itinuring niyang pangalawang ama. Nakita ni Leo sa pamamagitan ng kanyang lente ang pag-uusap ng dalawa. Hindi nila kailangan ng salita. Isang tango mula kay Tarsilo, isang nangngiti ng pasasalamat mula kay Henero, at isang maliit na sobre na palihim na iniabot ng alkalde kay Tarsilo. Ang taksil. Siya ang nagturo kay Dumaklim kung nasaan tayo kagabi. Sabi ni Lila, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. At siya rin ang magiging espiya nila sa loob ng aming teritoryo. Ngayon, naging malinaw na ang lahat. Hindi lang sila laban kay Henero at sa pulang buwan. Ang laban ay nasa loob mismo ng tahanan ni Lila. Tumingin si Leo kay Lila, na ngayon ay nakatingin sa kawalan. Ang muka ay isang maskara ng pagkakanulo. Hinawakan niya ito ng marahan sa balikat. Hindi ka nag-iisa dito, Lila, sabi niya. Tumingin ito sa kanya at sa kanyang mga mata. Nakita ni Leo ang parehong sakit na naramdaman niya noong nabasa niya ang talaarawan ng kanyang tiyuhin. Sa sandaling iyon,
Hindi na sila isang aswang at isang tao. Sila ay dalawang nilalang na parehong pinagtaksilan ng mga taong pinagkakatiwalaan nila. At sa kanilang pinagsamang sakit, isang hindi inaasahang alyansa ang nabuo. Isang alyansang handang suungin ang apoy para sa hustisya. Kukunin natin ang ebidensya, sabi ni Lila. Ang kanyang boses ay matatag na muli. At pagkatapos, haharapin ko si Tarsilo. Ang gabi ng pista ay dumating na may dalang ingay at makukulay na ilaw. Isang perpektong maskara para sa madilim na planong isasagawa ni Leo at Lila. Ang buong baryo ay nasa plaza, nanonood ng isang palabas sa entablado. Ang malakas na tugtugin at tawanan ng mga tao ay ang kanilang magiging kalasag. "Handa ka na?" tanong ni Lila. Ang kanyang boses ay isang bulong sa gitna ng ingay. Nakatayo sila sa isang madilim na eskinita sa likod ng munisipyo, ang parehong lugar kung saan siya unang iniligtas ni Lila. Tumango si Leo. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Hawak niya ang kanyang kamera, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para kumuha ng litrato. Ang plano ay simple. Gagamitin ni Lila ang kanyang pambihirang bilis at kakayahang umakyat para akyatin ang pader ng munisipyo patungo sa bintana ng opisina ni Henero sa ikalawang palapag. Bubuksan niya ito mula sa loob. Si Leo naman, sa ilalim ng pagkukunwaring, kuwaring isa sa mga lasing na nagsasaya, ay tatakas mula sa karamihan at papasok sa likurang pinto kapag binuksan na ito ni Lila. Naging ayon sa plano ang unang bahagi. Tila isang anino, mabilis at tahimik na nakaakyat si Lila sa pader. Nawala siya sa bintana. Ilang sandali lang narinig ni Leo ang mahinang pag-click ng lock sa likurang pinto. Huminga siya ng malalim. Inayos ang suot na sombrero para itago ang kanyang muka at kaswal na naglakad papalayo sa plaza. Walang pumansin sa kanya. Pumasok siya sa pinto at sinalubong siya ni Lila sa dilim. "Dalian natin," anas ni Lila. "Mayroon lang tayong ilang minuto." Mabilis silang umakyat sa ikalawang palapag. Ang opisina ni Alcalde Henero ay malaki at marangya para sa isang maliit na baryo. May isang malaking mesa na gawa sa nara, mga estanteng puno ng libro, at isang malaking mapa ng probinsya sa pader. "Magsimula ka sa mesa. Ako na sa mga kabinet," utos ni Lila. Nagsimula silang maghalongkat. Bawat bukas ng drawer, bawat lipat ng papel ay tila isang malakas na ingay sa kanilang pandinig. Naghahanap si Leo ng kahit ano. Isang tala-arawan, isang liham, ang orihinal na mapa na may simbolo ng Monte Mayor. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga papeles sa pinakailalim na drawer, nakita niya ito. Isang ledger. Nang buksan niya ito, nakita niya ang mga listahan ng mga pangalan na may katumbas na malalaking halaga. Mga pangalan na hindi niya kilala maliban sa isa, Dumaklim. At sa tabi nito, ang mga salitang paunang bayad, serbisyo sa gubat. "Lila, nahanap ko," bulong ni Leo. Hindi maitago ang pananabik. Ngunit bago pa man makalapit si Lila, isang malakas na kalabog ang narinig nila mula sa labas ng pinto ng opisina. Sinundan ng pagbukas ng lahat ng ilaw. Nasilaw sila. Nakatayo sa may pinto si Alcalde Henero. Ang kanyang mukha ay isang ngiti ng tagumpay. Sa likuran niya, hindi lang mga tanod ng baryo. Kasama nila ang ilang miyembro ng Pulang Buwan. Ang kanilang mga anyo ay bahagyang nagbago.
Ang kanilang mga mata ay nag-aalab na pula. At sa tabi ni Henero, nakatayo si Tarsilo. Ang taksit. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin ni Lila. Isang patibong, sabi ni Lila. Ang kanyang mga kuko ay kusa ng humaba. Magaling, hindi ba? Sabi ni Henero, pumapalakpak ng dahan-dahan. Inaasahan ko na gagawa kayo ng isang bagay na desperado. At si Tarsilo, napakagaling niyang espiya. Sinabi niya sa akin ang bawat detalye ng inyong maliit na plano. Nagsimulang palibutan sila ng mga tanod at mga aswang. Tarsilo, bakit? Sigaw ni Lila. Ang kanyang boses ay puno ng sakit ng isang pinagtaksilan. Sa wakas, tumingin si Tarsilo sa kanya. Dahil mahina ka, Lila. Ang iyong ina, ang iyong buong linya. Ang pagpipigil at pakikipagkasundo sa mga tao ay isang kahinaan. Si Henero ay nangako ng kapangyarihan, isang bagong simula para sa ating lahi, kung saan tayo muli ang maghahari. Habang nagsasalita si Tarsilo, isang anino ang gumalaw mula sa likuran. Ang anino ay si Lila. Sa isang iglap, sinugod niya si Tarkilo. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang aswang ng pulang buwan ang humarang at sinipa siya ng malakas sa tiyan. Napasubsob siya sa sahig. Lila! Sigaw ni Leo. Susugod sana para tulungan siya, ngunit dalawang tanod ang agad na dumakip sa kanya. Lumapit si Henero kay Tarsilo. Magaling na trabaho, aking kaibigan. Ngayon, nasaan na ang hiningi ko sa iyo? Mula sa kanyang bulsa, kinuha ni Tarsilo ang isang maliit na bagay na nakabalot sa tela. Inabot niya ito kay Henero. Nang buksan ito ng alkalde, isang malamlam na liwanag ang nagmula dito. Ang perlas ng gabi. Napakalunok si Lila mula sa sahig. Hindi, paano? Habang abala ka sa pag-iisip kung paano ililigtas ang batang ito, si Tarsilo ay malayang nakakagalaw sa inyong teritoryo. Paliwanag ni Henero. Hinahaplos ang perlas na parang isang banal na bagay. Ang iyong pag-aalala sa isang dayuhan ang naging dahilan ng iyong pagbagsak. Ang lahat ay isang malaking plano. Ang pagpasok nila sa munisipyo ay hindi para makahanap ng ebidensya. Ito ay para ilayo sila sa kanilang teritoryo habang kinukuha ng taksil ang perlas. Nahuli na sila. Talo na sila. Dinampot ng mga tanod si Leo at itinali. Si Lila naman, sugatan at napapalibutan, ay walang magawa. Lumapit si Henero kay Leo. Hawak-hawak ang kumikinang na perlas. Ang maamo niyang muka ay tuluyan nang nawala. Napalitan ng isang anyo ng purong kasakiman at kabaliwan. Salamat sa iyong tulong, binata, sabi ni Henero Mondi. Ang kadium-dium ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. Dahil sa iyo, naging abala ang tagapagtanggol. At ngayon, magsisilbi ka bilang pangunahing alay sa aking pagiging immortal. Ang pagkatalo ay may lasa. Para kay Lila, ito ay ang lasa ng dugo sa kanyang bibig at ang abo ng pagkakanulo sa kanyang lalamunan. Habang kinaladkad si Leo palabas ng munisipyo, naiwan siyang nakaluhod sa sahig, pinapalibutan ng mga dating kaalyado at mga mortal na kaaway. Ang bigat ng kanyang kabiguan ay tila isang malaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Nawala na ang perlas, nahuli na si Leo, at ang kanyang sariling kapatid, si Tarsilo, ang nagbenta sa kanilang lahat.
Dalhin na rin siya. Utos ni Henero kay Tarsilo. Tila isang aso lang ang kausap. Isama mo siya sa iba pa. Siguraduhin mong hindi sila makakatakas. Hinila ng marahas ni Tarsilo si Lila patayo. Hindi siya pumalag. Hinayaan niyang kaladkarin siya palabas. Pababa sa hagdanan. Patungo sa mga kulungan sa ilalim ng munisipyo. Doon sa isang madilim at mamasamasang selda. Nakita niya ang mga mukha ng kanyang pamilya. Ang mga natitirang miyembro ng angkan ng Montemayor. Mga babae, mga bata. At ang iilang mandirigma na hindi nasawi sa naunang pag-atake ay magkakasamang nakakulong. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at kawalan ng pag-asa. Isinara ni Tarsilo ang rehas na bakal. Patawarin mo ako, Lila. Sabi nito, hindi makatingin ng diretsyo. Ito ang para sa ikabubuti ng ating lahi. Walang lahing mabubuo sa pundasyon ng pagkakanulo. Sagot ni Lila. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Umalis si Tarsilo. Iniwan sila sa kadiliman. Lumapit kay Lila ang isa sa mga pinakamatandang babae sa kanilang angkan, si Lola Nita. Ang mukha nito'y iisang mapa ng mga daang taong karanasan. Nawala na ang perlas. Bulong nito, hindi isang tanong, kundi isang malungkot na pag-amin. Tumango si Lila. At ang dayuhan, gagamitin siya bilang alay. Isang kolektibong buntong hininga ng kawalan ng pag-asa ang kumalat sa loob ng selda. Para sa kanila, tapos na ang laban, ang kanilang pinakamakapangyarihang sandata ay nawala. Ang kanilang pinuno ay nakakulong, ngunit habang tinitingnan ni Lila ang mga natatakot na mukha sa paligid niya, isang apoy ang nagsimulang mag-alab sa loob niya. Isang apoy na pinasimulan ng galit, pinalaki ng pagkakanulo, at ngayon ay naging isang nagbabagang determinasyon. Hindi pa ito tapos. Hindi pa tayo talo, sabi niya. Ang kanyang boses ay biglang nagkaroon ng lakas na nagpatahimik sa lahat. Anong magagawa natin, Lila? Tanong ng isang batang mandirigma. Nakakulong tayo. Wala na ang perlas. Ang perlas ay isang bagay lamang. Sagot ni Lila, tumatayo at humaharap sa kanilang lahat. Ito ay nagpapalakas sa atin, oo. Ngunit ang tunay nating lakas ay hindi nagmumula sa isang bato. Ito ay nagmumula dito. Sabi niya, itinuturo ang kanyang dibdib. Sa ating dugo, sa ating paninindigan, sa alaala ng ating mga ninuno na isinakripisyo ang lahat para protektahan ang kasunduan. Naglakad siya papunta sa rehas. Matagal na tayong nabuhay bilang mga tagapagtanggol. Palagi tayong nagtatago. Palagi tayong umiiwas. Palagi tayong nagpaparaya. At saan tayo dinala nito? Dito. Sa isang selda. Naghihintay na lang ng ating katapusan habang magdiugyami habang siya'y bagisang ng isang sakim na tao at isang taksil na aswang ang nagpapasya sa ating kapalaran. Humarap siyang muli sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na ngayon, hindi na kulay pilak, kundi isang apoy, ng rebelyon. Hindi na ngayon. Ngayong gabi, hindi tayo mga tagapagtanggol. Tayo ay mga mandirigma. Tayo ang angkan ng Montemayor. Babawiin natin ang atin at ipapakita natin sa kanila kung bakit hindi dapat ginigising ang natutulog na lakas ng gubat. Ang kanyang mga salita ay tila isang kidlat na gumising sa kanilang mga natutulog na espiritu. Ang takot sa kanilang mga mata ay unti-unting napalitan ng determinasyon. Ang kawalan ng pag-asa ay napalitan ng galit.
Paano tayo makakaalis dito? Tanong ni Lola Nita. Ngumiti si Lila. Si Tarsilo ay sakim at mayabang, pero hindi siya matalino. Lumapit siya sa isang sulok ng selda at kinuha ang isang maliit at halos kalawang ng piraso ng metal na bahagi ng rehas na matagal na niyang napansin. Palihim niya itong inipon. Ginamit niya ito sa sira-sirang lock ng kanilang selda. Sa tulong ng kanyang pambihirang pandinig, pinakinggan niya ang pag-click ng mga mekanismo sa loob. Matapos ang ilang sandali ng nakakabing-ing tensyon, isang malakas na click ang narinig. Bumukas ang pinto. Malaya na sila. Ang ritual ay gagawin sa malaking puno ng balete sa plaza, sabi ni Lila. Doon pinakamatibay ang koneksyon ng lupa sa kapangyarihan ng gabi. Kailangan nating magmadali. Habang palihim silang gumagapang palabas ng munisipyo, handa na para sa kanilang huling laban, isang grupo ng mga anino ang humarang sa kanilang daan sa isang madilim na eskinita. Ang tribo ng Pulang Buwan. At sa unahan nila, si Datu Dumaklim sagad na naghanda sa pag-atake ang mga Montemayor. Ngunit itinaas ni Dumaklim ang kanyang kamay. Isang hudyat para sa kanyang mga alagad na huwag gumalaw. Mukhang pareho tayo ng problema, Lila. Sabi ni Dumaklim, ang kanyang nag-aalab na mga mata ay nakatingin hindi kay Lila, kundi sa munisipyo kung saan nagaganap ang paghahanda para sa ritual. Ang tusong alkalde, hindi lang pala ikaw ang kanyang pinagtaksilan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lila. Nag-iingat. Ang kasunduan namin ay ibibigay niya sa akin ang perlas pagkatapos niyang gamitin ito para sa ritual. Isang gabi lang. Sapat na para mabawi ang lakas ng aking tribo. Ngunit narinig ko ang kanyang mga plano. Kapag nakuha na niya ang immortalidad, uubusin niya tayong lahat. Aswang man o tao, lahat ng maaaring maging banta sa kanyang walang hanggang paghahari. Isang katotohanang malamig ang tumama kay Lila. Sila ay mga kasangkapan lamang. Lahat sila. Humarap si Dumaklim kay Lila. Isang bagay na hindi pa nangyayari sa loob ng 100 taon. Walang bahid ng panloloko sa kanyang mga mata. Tanging purong galit para sa isang parehong kaaway. Tulungan ninyo akong patayin ang alkalde at bawiin ang perlas. Alok ni Dumaklim, ang kanyang boses ay malalim at seryoso. At ipinapangako ko, ang dugo lang niya ang dadanak ngayong gabi. Ang plaza ng Baryo Malasombra ay hindi na isang lugar ng pagsasaya. Ang mga banderitas ay tila mga basahan na isinabit sa bitayan. Ang entablado ay binuwag at sa gitna ng lahat nakatayo ang dambuhalang puno ng balete. Ang mga nakalaylay na baging nito ay tila mga ahas na nag-aabang. Doon, sa paanan ng puno, nakatali si Leo. Ang kanyang mga braso at binti ay mahigpit na iginapos sa makapal na ugat ng puno, na parabang siya ay isang handog sa isang sinaunang altar. Sa harap niya, nakatayo si Alkalde Henero. Hawak ni Henero ang perlas ng gabi sa isang kamay. Ang bato ay kumikinang na ang tiyanan na ngayon ng may kasamaan, isang kulay dugong liwanag na pumipintig, kasabay ng tibok ng puso. Ang kabilang kamay niya ay may hawak na isang lumang libro. Huwag kang mag-alala, binata, sabi ni Henero. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pananabik. Ang iyong sakripisyo ay hindi mapupunta sa wala. Ikaw ang magiging susi sa aking walang hanggang buhay. Tumingala si Leo sa puno ng balete.
Ang mga sanga nito ay tila mga butuhang kamay na nakaabot sa madilim na kalangitan. Naramdaman niya ang enerhiya ng puno, isang enerhiyang malamig at sinauna. Naramdaman din niya ang kanyang sariling lakas na unti-unting hinihigop, hindi ng dugigihtig ng puno, kundi ng perlas na hawak ni Henero. Sa pamamagitan ng dugo ng inosente, nagsimulang bumigkas si Henero mula sa libro. Ang mga salita ay nasa isang lengguaheng hindi maintindihan ni Leo, mga salitang kasing tanda ng panahon. Ang kapangyarihan ng lupa at ng buwan ay magiging isa sa aking laman. Habang bumibigkas siya, ang liwanag ng perlas ay lalong tumitingkad. Ang mga ugat ng puno na nakatali kay Leo ay nagsimulang gumalaw, humihigpit na parang mga ahas. Naramdaman ni Leo ang isang matinding sakit, na parabang ang kanyang buhay ay hinihigop palabas ng kanyang katawan. Napasigaw siya, at ang sigaw na iyon ang naging hudyat. Mula sa kadiliman ng mga eskinita sa paligid ng plaza, dalawang grupo ang lumabas na parang mga multo. Sa isang panig, ang angkan ng Montemayor sa pangunguna ni Lila. Ang kanilang mga mata ay kulay pilak sa galit. Sa kabilang panig, ang tribo ng Pulang Buwan. Sa pangunguna ni Dumaklim, ang kanilang mga anyo ay nasa pagitan ng tao at halimaw, handa ng pumatay. Napatigil si Henero, gulat na gulat. Imposible! Tarsilo! Mula sa likuran ng alkalde, lumabas si Tarsilo at ang mga tanod ng baryo. Ngunit napapaligiran na sila. Isang alyansa. Tawa ni Henero ng may kabaliwan. Mga hangal, sa sandaling matapos ang ritual na ito, wala kayong lahat laban sa akin. Kung gayon, kailangan naming siguraduhin na hindi matatapos ang ritual na ito. Sigaw ni Lila. At ang labanan ay nagsimula. Ang plaza ay naging isang larangan ng digmaan. Ang tunog ng nag-uumpugang laman, ng napupunit na balat, at ng mga sigaw ng sakit ay pumuno sa hangin. Naghalo ang dugo ng aswang at ng tao sa lupang matagal ng uhaw. Si Lila at Dumaklim, ang magkaaway sa loob ng isang siglo, ay ngayon magkatabing nakikipaglaban. Ang kanilang mga galaw ay isang nakamamatay na sayaw. Ang bawat tanod na bumabagsak sa mga kuko ni Lila ay agad na sinusundan ng pag-atake ni Dumaklim sa isa pa. Sila ay isang puwersang hindi mapigilan. Habang nagaganap ang kaguluhan, ipinagpatuloy ni Henero ang ritual. Mas lumakas ang kanyang boses, mas bumilis ang pagkinang ng perlas. Mas humigpit ang pagkakatali kay Leo. Lila! Sigaw ni Leo. Ang kanyang boses ay nanghihina na. Ang perlas, kailangan niyong kunin. Nakita ni Lila ang nangyayari. Kailangan niyang makalapit kay Henero. Ngunit si Tarsilo, na ngayon ay nasa kanyang ganap na anyong aswang, ay humarang sa kanyang daan. Ako dapat ang namumuno, Lila. Hindi ikaw ay. Sigaw ni Tarsilo. Sinugod siya. Ang pamumuno ay hindi hinihingi, Tarsilo. Ito ay pinapatunayan. Sagot ni Lila. Sinalubong ang kanyang dating kaibigan sa isang marahas na pagtutuos. Sa kabilang banda, si Leo ay desperadong nagpupumiglas. Ang sakit ay halos hindi na niya makayanan. Ngunit ang galit para sa kanyang tiyuhin, para kay Henero, para sa lahat ng nangyari, ay nagpanatili sa kanya na may malay. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang kumikinang. Isang piraso ng nabasag na bote ng alak mula sa naudlot na pista. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas,
Iniunat niya ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Inabot niya ito. Ang matalas na gilid nito ay sumugat sa kanyang palad, ngunit hindi niya ininda. Sinimulan niyang hiwain ang ugat na nakatali sa kanyang pulsuhan. Mabagal, mahirap, ngunit unti-unti napuputol ito. Sa gitna ng plasa, nagtagumpay si Lila. Sa isang mabilis na pag-ikot, nagawa niyang lampasan ang depensa ni Tarsilo at isinaksak ang kanyang mga kuuko sa dibdib nito. Patawad, bulong niya bago bumagsak ang katawan ng taksil. Nakita niya si Dumaklim na papalapit na kay Henero. Ngunit bago pa man makalapit ang datu, isang ngiti ang gumuhit sa labi ng alkalde. Huli na kayo! Itinaas ni Henero ang perlas. Ang ritual ay tapos na. Isang malakas na pagsabog ng pulang enerhiya ang nagpatalsik sa lahat papalayo. Nang humupa ang liwanag, nakatayo pa rin si Henero, ngunit iba na siya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab na rin na parang kay Dumaklim. Ang kanyang balat ay may mga itim na ugat na gumagapang. Ang kapangyarihan ng perlas ay nasa kanya na. Ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay pinaghalong boses niya at ng isang demonyo. Magsiluhod kayo sa inyong bagong Diyos. Tumawa si Dumaklim, isang Diyos na hindi kayang protektahan ang kanyang pinakamahal na laruan. Sa isang iglap, sinugod ni Dumaklim si Henero. Hindi para saktan ito, kundi para agawin ang perlas. Sa pagkabigla ng alkalde, naagaw niya ito. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang makuha, isang kamay ang sumulpot mula sa likuran ni Henero at humablot din sa perlas. Ang kamay ni Leo. Naputol na niya ang kanyang tali. Isang labanan ng pag-agaw ang nangyari. Si Henero, si Dumaklim at si Leo, isang Diyos-Diyosan, isang hari ng halimaw, at isang mortal na litratista, ay sabay-sabay na nakahawak sa perlas ng gabi. Ang pinagsamang enerhiya ng kanilang mga kagustuhan, kasakiman, kapangyarihan, at paghihiganti ay naging sobra para sa perlas. Ang bato ay nagsimulang pumutok. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang nagmula sa loob nito. Bumitaw! Sigaw ni Lila, ngunit huli na ang lahat. Sumabog ang perlas ng gabi, isang malakas na puwersa ang tumama sa kanilang tatlo. Naramdaman ni Leo ang isang nakakapasong init, isang lakas na dumaloy sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Naramdaman niyang sinusunog siya mula sa loob. At pagkatapos, isang sigaw. Isang sigaw na hindi lang galing sa kanyang bibig, kundi sa kanyang kaluluwa. Isang sigaw na yumanig sa buong baryo Malasombra. At pagkatapos, kadiliman. Ang unang bumalik sa kamalayan ni Leo ay ang katahimikan. Pagkatapos ng walang katapusang ingay, ng sigawan, ng labanan, ng pagsabog, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong pasa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kalangitan ay hindi na itim, kundi kulay abo na may bahid ng kulay rosas. Papasikat na ang araw. Sinubukan niyang bumangon. Ang kanyang buong katawan ay masakit, ngunit walang malubhang sugat. Tumingin siya sa kanyang paligid. Si Alkalde Henero ay nakahandusay ilang metro ang layo mula sa kanya. O kung anuman ang natira rito, ang kanyang katawan ay tuyot at kulubot, tila isang ubas na tinanggalan ng lahat ng katas. Ang balat nito ay naging abo. At habang umiihip ang unang sinag ng araw, unti-unti itong tinatangay ng hangin. Ang immortalidad na kanyang inasam ay tumagal lamang ng ilang segundo.
Sa kabilang panig, si Datu Dumaklim ay nakaluhod, ang isang braso ay sunog at nasugatan. Nang makita niyang gising na si Leo, tinitigan siya nito ng may pinaghalong takot at paggalang. Tumingin ito sa mga natitirang miyembro ng kanyang tribo, nagbigay ng isang hudyat, at walang imik na naglaho sila pabalik sa kadiliman ng gubat. Ang labanan ay tapos na. Nilapitan siya ni Lila. "Leo, ayos ka lang?" Tumango si Leo, pinipilit tumayo. Anong nangyari?" "Ang perlas," sabi ni Lila, nakatingin sa lupa kung saan sila bumagsak. Walang natira dito kundi pinong-pinong alikabok na kumikinang sa liwanag ng umaga. Nawasak ito. Ang kapangyarihan nito, sa halip na pumasok sa iisang tao, ay sumabog. Pinatay nito si Henero, sinugatan si Dumaklim. "At ano ang ginawa nito sa akin?" tanong ni Leo. Nag-aalangang tumingin si Lila sa kanyang mga mata. "Hindi ko alam, ngunit buhay ka, at iyon ang mahalaga." Ang mga taga-baryo ay unti-unting nagsilabasan mula sa kanilang mga pinagtataguan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at takot. Nakita nila ang mga bangkay ng kanilang mga tanod, ang abo ni Henero, at ang mga aswang ng Monte Mayor na nakatayo sa gitna ng pasa. Hindi para manakit, kundi bilang mga tagapagligtas. Ang katotohanan, kahit gaano pa ito kahirap paniwalaan, ay unti-unting lumilinaw sa kanilang mga isipan. Sa mga sumunod na araw, ang Baryo Malasombra ay nagsimulang maghilom. Sa tulong ni Lila at ng kanyang angkan, ang kuwento ng kasakiman at panlilinlang ni Alcalde Henero ay lumabas. Si Leo ay nilinis mula sa lahat ng akusasyon. Ang kasunduan sa pagitan ng baryo at ng mga Monte Mayor, bagamat nasira, ay may pagkakataong mabuo muli. Sa pagkakataong ito, hindi na sa lihim, kundi sa pag-unawa, dumating ang araw ng pag-alis ni Leo. Nakatayo sila ni Lila sa gilid ng gubat, sa parehong lugar kung saan una silang tumakbo para iligtas ang kanilang mga buhay. "Ano na ang plano mo ngayon?" tanong ni Lila. "Babalik ako sa Maynila," sagot ni Leo. "Susubukan kong ipagpatuloy ang buhay, pero hindi ko na siguro makakalimutan ang lugar na ito. Ang Malasombra ay hindi rin makakalimot sa iyo," sabi ni Lila. May isang kalungkutan sa kanyang mga mata, isang pag-amin na kahit nagtagumpay sila, marami pa ring nawala. "Ang iyong tapang ang nagligtas sa aming lahat. At ang iyong tiwala ang nagligtas sa akin," sagot ni Leo. Walang mga salita ng paalam, isang tango lang ng pag-unawa, isang pagkilala sa isang ugnayan na nabuo sa apoy at dugo. Tumalikod si Leo at nagsimulang maglakad palayo. Palayo sa gubat, palayo sa baryo na nagpabago sa kanya magpakailanman. Ilang buwan ang lumipas. Nasa Maynila na muli si Leo sa loob ng kanyang madilim na silid fotografiya. Ang pamilyar na amoy ng mga kemikal at ang pulang ilaw ay ang kanyang naging kanlungan. Sinubukan niyang bumalik sa dati niyang buhay, ngunit may nagbago. Ang mundo ay tila mas malawak, at ang mga anino sa bawat sulok ay tila mas malalim. Hawak niya ang isang litrato na malapit nang matapos ang proseso sa developan. Isa ito sa mga huling litratong kinuha niya sa Malasombra, isang larawan ng puno ng balete sa plaza. Bago pa man mangyari ang lahat ng kaguluhan, habang dahan-dahang lumilitaw ang imahe sa papel na nakababad sa kemikal, isang pangingilabot ang gumapang sa batok ni Leo. Nandoon sa litrato ang puno ng balete,
ang mga sinaunang sanga nito. At sa paanan nito nakatayo ang isang figura, ang sarili niya. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Sa likuran ng kanyang imahe sa litrato, sa pinakamadilim na bahagi sa pagitan ng mga ugat ng puno, may dalawang tuldok. Dalawang tuldok na dahan-dahang nagiging mas malinaw. Dalawang matang pula na nag-aalab, nakatitig ng diretso sa kanya mula sa loob ng litrato. Kasabay nito, isang boses ang umaling-aungaw sa kanyang isipan, kasing linaw na parang ibinubulong lang ito sa kanyang tabi. Ang mga huling salita ni Lila sa kanya bago siya umalis. Ang gubat ay hindi kailanman nakakalimot, Leo, at bahagi ka na nito ngayon. Napaurong si Leo, nabitawan ang litrato. Tumingin siya sa kanyang mga kamay sa ilalim ng pulang ilaw. Wala namang nagbago, ngunit sa ilalim ng kanyang balat, naramdaman niya ito. Isang bagay na sinauna, isang bagay na gutom, isang hininga na hindi sa kanya, ang hininga ng malasombra. At dito nagtatapos ang kwento ni Leo at ang kanyang paglalakbay sa madilim na sikreto ng Baryo Malasombra. Sa lahat ng nakasubaybay, sa lahat ng kinilabutan, natakot at nanatili hanggang sa huling sandali. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang bawat kwentong tulad nito ay isang paglalakbay. Hindi lang para sa mga tauhan, kundi para na rin sa manunulat at sa inyong mga tagapakinig. Ito ay isang paglalakbay pabalik sa mga kwento ng ating mga ninuno, sa mga bulong na ipinapasa sa bawat henerasyon. Isang paalala na ang tunay na halimaw ay hindi palaging may matutulis na pangil o pulang mata. Minsan, sila ay nakasuot ng pamilyar na mukha at nabubuhay sa kasakiman at pagkakanulo. Ngunit sa gitna ng kadiliman, ang kwentong ito ay isa ring paalala na mayroong liwanag. Ang liwanag ng tiwala sa kabila ng pagkakaiba, ang liwanag ng tapang na kayang harapin ang pinakamatinding takot, at ang liwanag ng pag-asang kahit sa pinakamadilim na gabi, ang umaga ay darating pa rin. Nais naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang tumatak sa inyo sa kwentong ito? Anong aral ang inyong napulot? Huwag kayong magatubiling. Matubiling ibahagi ang inyong mga naiisip sa comment section sa ibaba. Hanggang sa susunod na kwento ng lagim at kababalaghan, ako ang inyong lingkod. Nag-iiwan sa inyo ng isang paalala. Mag-ingat sa mga anino, dahil hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo.